Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyari, kung bakit wala kayong contact ng person mo. Ano ang naiisip or nararamdaman niya, ano ang gusto niyang sabihin sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At ito yung bottom of the deck ng mga fire signs. The Wheel of Fortune. Ang ibig sabihin ng card na ito ay maganda yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Nakakapag-relax ka. Ang ilan naman nakakapagbiyahe. Merong pag-unlad at saka kasaganaan. Hindi lang naman yan para sa financial, kundi sa pakiramdam din. At saka nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Medyo mabilis ito. At saka biglaan. Sa ngayon, kahit yung negosyo mo, career, o kaya love life, ay umaayon sa kapalaran mo. At saka meron ding person na sinusuri yung feelings. Marami kang pinapangarap at saka plano sa buhay. Sa relasyon ang ilan sa inyo, yung pagbabago mangyayari ay positive. At kung nagkakaroon man ng pagtatalo sa kapwa mo or sa person mo, magkakausap kayo. At kung hindi man magkasundo sa pag-uusap, hindi ito makakabuti sa iyo at sa person. Kaya kung gusto mo ng pagbabago, gawin mo na ngayon or makipag-usap ka na ngayon. Hindi pwedeng tatakasan na lang kung ano man yung problema na pwede namang masolusyonan. Paalala nga pala guys sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka i-add ko lang na ang ilan sa inyo yung sitwasyon mo merong misteryoso. Kung nakakaramdam ka ng swerte, yan yung kapalit ng mga paghihirap mo. At saka ingat din kung nasa biyahe ka or malayo yung pupuntahan mo kasi nasa card eh. Ingat sa aksidente. Lalo na kung gabi ka aalis. Ang una mong card ay the Moon at Ace of Pentacles. Merong person na nag-walk away sa situation para tuparin kung ano yung hinahangad or pangarap. At base na rin sa mga cards, meron siyang personal problem na parang wala nang nabago na cycle sa buhay niya. Marami pa siyang gustong matuklasan at saka ma-achieve sa buhay. Pero malungkot ang person na ito kahit na na-achieve niya ang mga gusto niya sa buhay. At itong Queen of Wands, ikaw ito na nilet go niya. Katulad na sinabi ng The Wheel of Fortune, marami nang natutunan ng person na ito sa buhay. Lahat ng nakilala niya, nakasalamuha sa pag-usad ng buhay niya, walang ikaw na katulad doon sa mga nakilala niya. Na-let go ka ng person na to sa physical. Maraming drama na nangyayari sa buhay niya pero hindi kanya kayang i-let go sa isip niya.
Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo ni-let go ang trabaho at pinili yung trabaho na mas magiging maganda yung kita. Sa career or negosyo, may trabaho ka man or wala, lahat gagawin mo para lang maging successful ka. Sa mga nasa relationship or sa mga naging single, itong person na ito ay isasakripisyo kahit yung relasyon para lang matupad yung pangarap. King of Wands at the Fool. Pinapakita na ng mga cards kung bakit walang contact at ano yung nangyari. Lalo na't itong person na ito ay naninindigan sa prinsipyo niya. Nakadalawang cards na kahit na na-achieve na unti-unti ng person na ito, yung mga goals niya sa buhay, ay meron pa rin talaga siyang kalungkutan. Na sana maintindihan mo siya sa mga gusto niya mangyari sa buhay niya. At saka itong person na to, pinaghahandaan niya yung future niya, pero masyado siyang mabagal. Marami nang nagbabago sa buhay mo. Itong Seven of Pentacles, nakakamit nyo na pareho ng person mo na nilet go ka or kung karelasyon mo pa rin siya at wala kayong closure. Nakakamit nyo na pareho yung mga pangarap nyo sa buhay nang magkahiwalay. At saka itong person na to, meron siyang ginagawa na hindi niya kagustuhan, pero wala siyang choice kundi magpatuloy. Sa financial, very positive itong tatlong cards na ito na magkakaroon ng stability sa financial. Yung career mo at saka negosyo, mas lalong mag-i-improve. Magpatuloy ka sa career at saka sa negosyo mo kasi may maganda itong resulta. Sa mga single or nasa relationship, maraming blessings, positibo sa career, sa financial, at saka makakatanggap ka rin ng tulong mula sa kaibigan or older person. Ito yung next, yung ano yung naiisip or nararamdaman. Knight of Wands, the Judgment. Kung titingnan nyo yung mga cards, ay yung bang future na ito. At itong person na ito, haharapin niya na kung ano yung mga atraso niya or naiwan niyang sitwasyon sa nakaraan. Kasi nga 'di ba, wala kayong naging contact. At saka hindi mo alam kung ano yung nangyari. Itong person na to, hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Pero ikaw, painful memories yung naiwan niya sa iyo eh. At sa tagal na panahon na hindi kayo nagkasama, ito na yung time na makakapag-desisyon ka na. Ang ilan sa inyo sa kalusugan magkakaroon ka ng sakit kasi mahahawaan ka. Ito yung panahon na hindi mo mapoprotektahan yung sarili mo kasi ang nasa isip mo ay mag-enjoy. Ito yung Knight of Pentacles na ang ilan sa inyo kung kailan makakapagpahinga ka na, tsaka ka naman nagkasakit. Yung bang na timing sa wala kang pasok, yung pagkakasakit. Siyempre, meron din namang healing, pero ang timing, may trabaho na ulit. Sa mga single, nakadalawang cards na meron ka maikilalang potential person, pero itong person na to, hindi siya pangmatagalan na relasyon. Maigi na alam mo na para hindi mo ibuhos lahat ng attention mo dun sa person. At saka single ka man or nasa relationship, merong person na magbabalik na gusto magkaroon ng seryoso na pakikipag-usap sa iyo. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakaapat na cards ka na nakatagpo ka ng person na marunong umunawa at saka payapa yung relasyon nyo. At saka kung nagkakaroon man kayo ng problema ng
person mo, magkaroon man ng distansya, doon nyo pa mas nakikita ng klaro yung kasagutan sa problems. At saka, kailangan ng clarity sa relationship kung hindi ka masaya. Kung ano yung kailangan sa relasyon at kung ano yung dapat i-focus. Ang ilang single naman, magkakaroon ng reunion or magtitipon-tipon kayo ng mga kaibigan mo, mga dating nakasama. Ito yung magbibigay inspirasyon sa iyo. Dito mo makikilala yung potential person or new love. Ito yung mensahe ng person na hindi na kumontak sa iyo. Ang nasa isip ng person na to na mensahe niya sa iyo, walang nakakaintindi sa kanya kundi ikaw. Iniisip din niya kung tama ba yung mga desisyon na nagawa niya kahit na na-achieve niya na yung mga pangarap niya. Itong life is speeding up na card, ang ibig sabihin, kailangan nyo magpatuloy kung ano yung nangyayari na sa buhay nyo ngayon. Ang mensahe pa niya sa iyo, marami siyang nagawang hindi maganda, hindi kanya mapasaya at saka tingin niya hindi rin niya kayang makapangako. Kaya nawala yung connection yung dalawa. Itong next card naman na learn from the past. Marami kang kabutihan na nagawa sa kanya at ito yung nagpapakonsensya sa kanya. At saka takot din siya sa rejection kasi syempre yung nagawa niya sa nakaraan, naiisip din niya yon. At saka kung noon na-attract na siya sa physical mong anyo, mas lalo ngayon. Marami ng magandang nagbago sa iyo. Itong card naman na ito, pinapakita na kaano na siya, 3 cards, natakot siyang mag-isa. Meron na din karelasyon itong person na ito, pero katulad sa iyo, nahihirapan din siyang mangako. At saka bukod sa ambisyon, meron din kailangan harapin itong person na ito na personal problem. Walang makakalutas kundi siya. Itong BPs, ang ibig sabihin, napili mo na kung ano yung makakapagpasaya sa'yo, makakapagpalaya, at saka makakapagpakontento. At dun sa taong nawalan ka ng koneksyon, kailangan niyang i-express yung totoong siya. Maging honest siya sa sarili niya. Huwag niya nang isipin pa kung ano yung nakaraan. Kasi, maganda na yung nangyayari sa buhay mo ngayon eh. Hindi na kailangan ng manggugulo pa. At saka ang merong good karma, syempre yung taong gumawa ng kabutihan para sa sitwasyon. Positive pa rin kahit hanggang dito. Magkakaroon ng changes na pabor sa buhay mo. Kuha pa tayo ng charms para sa additional na clarity. Magbabanggit din ako ng zodiac, pero yung unang card mo, the Wheel of Fortune eh, pangkalahatan na eh. Pero ito yung nangunguna na zodiac sign. Ang nangunguna sa 12 zodiac sign sa reading na ito ay Libra. Ang next naman ay Starfish. Ibig sabihin nito ang ilan sa inyo, magbabakasyon ka nga diba? Pwedeng malapit sa dagat. O kaya ang ilan naman, magkakaroon ng bagong simula, healing, at saka mas lalong magiging determinado ka na sa mga plano mo. Maybe ang ilan sa inyo may party kang dadaluhan or mahilig ka sa musical instrument or songs.
At saka ang iba pang meaning niyan ay katotohanan at saka spiritual growth. Nakatatlong words ka na para sa nature. Maybe ang ilan sa inyo, magpupunta ka sa lugar na fresh ang hangin, yung makakapag-relax ka talaga. May mga puno, bundok. Ibig sabihin hometown mo yan, bukod sa tinutuluyan mo na malapit sa trabaho. Sweets, meron nga talagang reunion o kaya party na pupuntahan ka. Pagsasalo-salo na may masarap na pagkain at kwentuhan. Maganda siguro talaga sa lugar nyo kasi dun ka makakaramdam ng cleansing, yung marerefresh ka ulit. Pangatlong word na ito para sa clarity. Yan yung snowflake na meaning. Ito naman yung posible na letra ng pangalan ng person na hindi na kumontak sa iyo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.